Ito ang post sa social media na kung saan tira ba, dismayado raw agad ang promoter ni Casimero. Aba teka, totoo kaya ito? Kung sa Google Translation naman ay ganito ang translation nito, na kung saan tila negatibo rin ang ibig sabihin nito. Pero ano naman kaya ang paliwanag na artificial intelligence dito? Negatibo kaya ito o di kaya ay positibo? Kaya naman ay ibabagi ko yan sa inyo. Kakwento, handa na ba kayo? Narito. Ang pahayag na ito ni Koki Kamida sa wikang Hapon ay ganito ang kabuang konteksto at dapat unawain sa dalawang bahagi. Una, ang opisyal na bahagi ng kontrata at ikalawa, ang personal o pabirong komento ni Koki Kamida tungkol sa bilis ng desisyon ng kanilang kumpanya, lalo na ng kanyang mga boss. Salin sa Filipino na pahayag, ang bad boy na si Casimero ay pumirma na exclusive contract, ang bad boy ng Japanese boxing scene. Yung boss namin, bigla na lang nagdidesisyon ng sunod-sunod. Kaya parang hindi pa ako matunawan o i-digest yung mga nangyayari. Narito naman mga kakwento ang paliwanag ng bawat bahagi. Una, ang ibig sabihin nito ay tinawag si John Riel Casimero bilang isang akudo. Hindi ko alam kung tama ba yan yung pagbigkas, pero mga kwento ang ibig sabihin nito ay bad boy na madalas gamitin sa mga pasaway. Ngunit popular na personalidad, ipinahayag dito na pumirma na si Casimero ng exclusive contract na isang event at promotional series sa ilalim ng Kamida Promotions. Narito naman ang mensahe. Ito ay isang opisyal at positibong balita raw. Isang kilalang wildcard boxer mula sa Pilipinas ay ngayon ay bahagi na ng pinakaprominenteng Japanese boxing platform na hawak ni Koki Kamida. Pangalawa, may literal na salin. Yung boss namin ay basta-basta na lang nagdesisyon ng sunod-sunod, kaya ako parang nagkaka-indigestion o shuka for you. Ito ay pabirong pahayag raw ni Koki Kamida na nagpapakita ng pagka-overwhelm o pagkabigla niya sa mas mabilisang desisyon ng kanilang kumpanya. Marahil si Daiki Kamida, ang kanyang kapatid o iba pang executive ng Kamida Promotions ang tinutukoy niyang boss. Narito naman mga kwento ang konteksto ng sentimiento. Si Koki Kamida ay isang flamboyant at outspoken figure sa Japanese boxing. Gusto niya ipahayag na kahit siya na isa sa mga mukha ng Kamida Promotions ay nabibigla o natataranta minsan sa bilis at tapang ng mga desisyon sa kumpanya nila, tulad ng pagpirma sa isang kontrobersyal pero sikat na boksingerong Pinoy tulad ni Casimero. Ang ganito mga kwento ay isang idiomatic expression, hindi literal na sakit sa tiyan, kundi mental o emosyonal na di pa handang tanggapin o iproseso ang mabilisang pangyayari. Pero naman mga kwento, bakit niya ito nasabi kay Casimero? Dahil si Casimero ay kilala bilang wild, unpredictable at kontrobersyal na estilo. Parang siya rin ang Koki Kamida ng Pilipinas. Kaya ang pagsama niya kay Kamida ay biglang desisyon at ito'y nagpapakita na agresibong hakbang ng kumpanya. Kaya kahit si Koki na sanay na sa kontrobersiya ay natuwa pero nabigla rin. Narito naman mga kwento ang buod. Ang sinabi ni Koki Kamida ay halo ng opisyal na anunsyo at pabirong reaksyon. Masaya siya at excited sa pagpasok ni Casimero sa kanila, pero pabiro niyang sinabi na di pa siya natunawan ang bilis ng desisyon ng kumpanya nila dahil sunod-sunod at agad-agad. Ito ay tipikal na estilo ni Koki, diretsahan, may halong humor at minsan parang reklamo, pero sa totoo ay suporta. Ito mga kwento ang paliwanag ng AI na kung saan mas maraming imbak ng mga impormasyon at kaugalian o kultura ng mga Hapon. Samantala, ayon kay Jerwin Ancaas, wala siyang panahon para magpatumpik-tumpik pa at siya ay laging handa sa anumang hamon. Si Jerwin Periboy Ancaas mga kwento ay isang kilala na dating IBF Junior Bantamweight Champion mula sa ating bansa at kasalukuyan ay naghanda sa Estados Unidos para sa kanyang paparating na laban. At ayon sa ulat na inilathala noong July 31, mahalaga para sa kanya ang mapanatili ang kahandaan dahil narating na niya ang yugto sa kanyang karera na kung saan hindi na siya maaring magsayang pa ng oras. Ayon sa balita ni Ryan Sungalia, tinatayang nakalipas ang 3 buwan mula nang dumating si Ancaas sa Estados Unidos. Nagpapalipat-lipat sa Los Angeles at Las Vegas bilang lugar ng kanyang kampo. Inaasahan sana itong itampok sa undercard ng laban ni Manny Pacquiao at ni Mario Barrios noong July 19. Ngunit ito ay hindi natuloy. Kaya dahil dito, kinakailangan niyang humanap ng bagong laban at pagkakataon na magdamayan ang tahimik sa paglaban. Ngayong darating na Sabado sa Amerika, August 3, Linggo naman sa Pilipinas, ay nakatagda si Ancaas sa harapin itong si Ruben Dario Casero, isang boksingero na taga Uruguay na may kartada ngayon na 13 wins, 4 losses at meron siyang 5 knockouts. Sinabi naman ni Sean Gibbons na napakalaga ang laban nito para kay Ancaas
dahil ito raw ay it's all or nothing. You can't afford to lose in a fight like this. Kung siya ay mananalo, ay inaasahan na tataas ang kanyang posibilidad na makasali sa isang interim title fight dahil hindi na magagamit ni Naoya Inoue ang lahat ng mga obligadong laban sa ilalim ng 4 na mga major belts na hawak niya. Bagamat ang kalaban niyan Cass mga kwento ay hindi kilala sa mataas na profile, ito pa rin ay maaaring maging daan tungo sa muling pag-akyat at mangingibabaw sa world rankings ni Ian Cass. Sinabi naman ni Ian Cass na mas lumakas siya nang lumipat siya sa Super Bantamweight Division na kung saan hindi na niya kinakaharap ang matinding paghihirap sa timbang tulad noong nasa Bantamweight pa kung mas mababa pa siya na timbang. Mayroon na siyang 2 sunod na panalo mula ng pagkatalo kay Takuma Inoue noong February 24, 2024. Ang bagong timbang ay nabigay sa kanya ng mas malinaw na lakas at kakayahan upang ibalik ang kanyang posisyon bilang top contender sa pinakamataas na andas. Batay sa ulat naman mula sa boxing scene, maaaring sinabi ni Ian Cass na I want to become world champion again. I'm always in the gym getting ready for a big fight. Ipinapakita nito ang matinding determinasyon na hindi lamang makabalik pero magtagumpay ng mas matindi pa kaysa dati. Mga kakwento, harapin ng ating pambato itong si Ruben Dario Casero. Kaya naman, ito ay simbolo ng pagbabalik ni Ian Cass at ang una niyang hakbang patungo sa panibagong kampyonato sa ranggo ng IBF o International Boxing Federation o di kaya sa World Boxing Association. Isang bagay na may malaking silbi sa kanyang ligasiya bilang isa sa mga pinakamagaling na Pilipino sa kanyang henerasyon ngayon. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Ram Fab, kay kakwentong Bernard Murillo, kay kakwentong Edgar Sapotalo, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.